Okay, good afternoon. Ito po ang sumada ngayong araw ng Martes. Ako si Darlan Barcelon, nag-aanyaya ng malugod sa bawat isa na magsama-sama tayo sa loob ng isang oras. Okay? We're broadcasting live from Legazpi City, no? So, a special mention. Thank you, Madam Bernadette Salopaso. Ikaw yung aking correspondent. Yung contribution din ni Andy, pero mag-iikot pa si Andy ng maya-maya. And, of course, sino pa ba? Ay, si Erlene sa Tabako. Okay. Good afternoon sa aking esposa. Thank you for watching. So, susumadahin muna natin, ano? Ito po ang sumada ngayong araw. Okay. Advance tayo ng konti para di kapusin. Nasirang kalsada po sa bahagi ng Ligao and was kinukumpuni 6 na pamilya na steel trap sa Mabolo sa Naga, di pa daw kumakain. Ipinagbigay alam na sa DSW Regional Office. Thank you sa mga medyaman na nag-report nito. Maya-maya po, ang pinaka-main topic natin dito ay ang suspension kay LTO Chief Transportation Regulation Officer Marma Estrado. Para bitin, mamaya na yan. Kasi tampok naman na story, ano? Dito muna tayo sa price monitoring, ano? Dahil ayoko mag-tackle ng baha. Dahil wala tayong magagawa sa rampaging na tubig baha kung ganun lang ang volume. Although, aminado tayo, meron tayong nakikitang pwedeng punain, pero sabi ko nga, ayoko nang sumausaw. Kasi kung sasaw-saw tayo, kailangan ng inyong lingkod pumunta. Okay, thank you, Tol. Kailangan natin pumunta sa area, but not now. Marami tayo nakikita, pero sabi ko nga, mas mabuti na yung maingat. Dahil ang importante po, pag bumuga tayo dito, ay meron tayong personal knowledge maliban doon sa information. Okay. Good afternoon din. Thank you for watching, Tol. Buwelo muna ako dito sa Noong nakaraan po, nag-report si Joe Felizardo tungkol po sa inflation. Merong inflation o pagtataas ng presyo ng mga bilihin dito sa Kabikolan. So, ito ay dagok
Pero nung tumama yung baha at dala ng bagyong Christine, mas lalong lumala. So, ito nga, ulitin ko, sana yung natrap sa Mabolo, 6 na pamilya to, ay makuha. Pangalanan na natin para lumakas sa loob. Nasa second floor, between the boundary of Naga City and Barangay Mabolo, alin kaya ang boundary ito? Baka San Fernando. So, ito yung pangalan nila. Jovin Arevalo, Esther Arevalo, Jerry Arevalo, Gary Hego, o Diego, Joseph Arevalo, James Astillero. So, yan. So, nakamonitor tayo kay Ma'am Rio. Hindi naman ito nagpapahindi, pero kanina nakita ko yung post na kung hindi daw siya makasagot, na andun siya sa Naga sa operation. Good afternoon kay Nick Mapa, my good friend. Kumusta ang Pasig? May baha ba doon? Kay Ate Pat sa Ginubatan, good afternoon. Shout out tayo. Thank you nga pala, Ate Pat, dahil yung post, sana yung clearing sa Unggo ay magamit na going to Piuduran dahil hirap na hirap ang mga taga Piuduran dahil dumadaan pa ito sa Dunsol. So, andiyan nga yung topic, nag-inspection na po si Mayor Gonzales, yung sa UWAS at saka sa Malama, including Congressman Didi Cabredo. Yung mga babiyahe po pala ng Masbate, pansamantalang ililipat within naman ang mga barko na may regular na biyaheng Masbate-Piduran, magiging Masbate-Castilla. So, magkakaroon ngayon ng chances ang Castilla na kayo naman. So, ito yung maganda. Good afternoon to my classmate, Normie Basilan. Thank you for watching. Kahapon, nakita natin na walang problema dahil magandang maraming pantalan. The thing is, kung pag-uusapan natin ng petrolyo, hindi natin mapakinabangan ng Pamplona, although within Bicol area, dahil iisa lang ang depot na malaki na pwede mag-supply. Kasi ang inaalala ng inyong lingkod at ng sumada ang possible hoarding. Kaya nagkukumahog tayo, nagmonitor tayo na yung mga nasalantang local government units o mga LGU, mag-declare na kayo. Pero kung magdi-declare kayo ng state of calamity para gastusin lang ang calamity fund, hindi kayo makapag-enforce ng price control that is within your jurisdiction. Isa sa mga dapat po ninyong gawin ay inutil ang declaration. Yes, likewise, good afternoon. My classmate in high school, Normie Basilan. Sino ang hard hit sa Albay? Meron tayong UWAS. Tinamaan yung Ginubatan, pero mas matindi ang Piduran at saka
Libon, Albay. So, ito na yung rason, ladies and gentlemen. Humingi na tayo ng tulong sa mga kasama natin. Salamat po at nakahabol pa si Ma'am Bernadette, a colleague from NUJP. Albay chapter. Ang pakay natin dito kasi, ilatag, i-monitor. Ready na ba kayo? Unahin natin ang Pulangi. 2,000 ang dating presyo ng cooking oil. 2,000. Tapos, sa tingi o retail, 17 pesos. Kanina, wala pang isang oras. May patok na agad ng 75. Sino ang nagpasimuno ng supplier? So yung chain of effect nito, natural, pagka gumalaw ang presyo ni supplier, gagalaw ang presyo ni retailer. Ito na ngayon ang sinasabi natin. Si consumer ang magpapasan. End user kasi tayo di ba? Yun. So, going back doon sa pinag-uusapan nating inflation, mahirap yata pag inflated ang buhay. Basic commodities. Punta tayo ng tabako. Ito. Sabi ng isang netizen, in Bicola, Baloa daw, sakat ka sa 3rd floor, referring to Tabaco City Public Market. Dati ang presyo ng kalunggay, 175 per kilo. Himay na yata ito. Ngunyan sa tabako, 260. Ang puro pagalong sa tabako, dating 40, ngunyan 180. Lada dating 80, ngunyan 160. Okay. Ito, ang hinagpis ng netizen. Nung binabasa ko kanina, lumalabas na itong nag-post, dahil kahapon pa tayo nagmamonitor ng supply ng gasolina, sila ang nasa sektor ng pagkain, eatery sa tabako public market. Yung mga entrepreneur, magandang hapon, sa lahat ng public market dito po sa lalawigan ng Albay. Ito na. Ito na ang tanong. Ang hapot nga kaming mga eatery na yung poder magpalangkaw sa presyo? Valid question. Sa pag-analisar kang presenting sitwasyon asin sa pagkahirap man kan sa tong konsumidor, at isda mo na sinda. Ito, maganda to dahil nagpapahayag sila ng social, kumbaga malasakit, social conscience. Na wag na muna. Pero gagalaw yan pag di na kaya. So, in other words,
day pa man pag-abot sa level na dapat talaga kami, wow, magtaas. Nice point. Dahil sa value po na ang pagsasamantala sa kapwa ay hindi maganda. So ito, mayor ng tabako, reparon mo na daan na naglalangkaw na presyo. As in, kang Department of Trade in Industry. So, ito na yun. Price monitoring na. Kailangan magkaroon na kayo ng price ceiling to ease the burden ng consumer. Dahil kung di na yan kayang bilhin, masisira. Hindi mapapakinabangan. Lugi ang negosyo ng retailer. Hindi accessible ang pagkain. So, merong tinatawag na chain effect. So, ang Pulangi, ganoon din daw. Magmi-meeting pa lang si Market Administrator, LGU at saka DTI. Kaya nga ito ang justification ng inyong lingkod. Tinutumbok palagi maingay ang social media doon sa mga ampaw na patrabaho. Ang justification ko dito, after the typhoon, kung titingnan mo, pag may impact assessment na ginawa ang local government unit, kailangang tasahin ng MDRRMO bilang sangay ng LGU ang pinsalang dulot ng bagyoan, infrastructure, agriculture, at saka pagkain. Dahil hindi ka pwede magsalita na kailangan ng unahin ang bulldozer doon sa Pantao after the typhoon, dahil ang pinaka sensible, pakainin mo muna yung tao. Kung nawalan niya ng damit, dalan mo ng pagkain at damit. Yung mga easy to cook. Pero after a week, kung hindi po maaasikaso ng lokal na gobyerno ang umiiral na presyo sa merkado publiko katulad ng cooking oil, bigas, karne, dilata, asukal, mahirap ang buhay. Just imagine kung ito sa Libon, mga magsasaka, yung regular na inanin niyan, pwedeng hindi aabot or hindi sasapat sa susunod na anihan. So, ano ba ang mangyayari sa mga nasalanta or kahit hindi nasalanta? Ang mangyayari niyan, dahil kulang ang supply, magmamahal ang presyo. Pag nagmahal ang presyo, sino ang merong capacity to purchase? Magkano ang purchasing power ng peso sa Albay? Hindi yan na ipalalabas ngayon ng Philippine Statistics dito po sa ating rehiyon. Good afternoon, Mr. Randy Acuña ng Victory Village. Thank you for watching.
So, yan ang sinasabi natin. Ha? Kaya ang DTI dapat naman kung gaano kabilis ang MDRRMO, si DTI sa probinsya, kailangan mabilis. Ha? Pag nagpatawag ng dagliang pagpupulong ang alkalde sa isang local government unit, antimano si DTI nandyan. Ha? Wala kayong post. Meron ba? Wala. Oh, ang may post dito ng LGU, ito lang, oh. Kamalig. Basahin ko na. Oh, sa Santo Domingo, 1/4 na kamatis, 60 ang kilo. Ha? Okay. Nasaan na tayo? Oh. Di ba? Ito yung problema. Ang hinahanapan natin dito, natawa nga, si Madam Bernadette, dahil hanggang ngayon, dapat ay lumipas na po yung bagyo, ang uunahin kung hindi man basic commodities, pero dapat sabay-sabayan. Gumalaw na ba ang presyo ng construction supply? Kasi pag tinamaan ka ng bagyo, magre-repair ka in the following day, bibili ka ng pako, bibili ka ng yero, bibili ka ng pawid, bibili ka ng lahat na construction material. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Good afternoon kay Ma'am Grace Barasaga Mata. Thank you for watching. Ito po yan. Ayoko sana pero kailangan gawin ito. Pigain kayo DTI. Yung Department of Public Works and Highways, ganoon din. Kandara ba kung saan i-reroute ang daan? Yung nasira, although may LGU, pero umabot pa ng nag-i-issue kayo ng advisory. Ito pa, tandaan nyo. To Janice, my niece, Janice Valencia Kaamon. Good afternoon, Janice. Thank you for watching. Oh. Naiinis ako dahil yung pulis na sumusuong sa baha. Asan kayo mga taga-DTI? Hindi naman kayo kailangang magpabasa sa tubig, ulan o baha. Right after the typhoon, you should. You should be around within the public markets. Supermarkets. I-monitor nyo yun kasi may tendency. Kahapon, nagpipila na. Ha? Dapat tinatanong yan, bakit may pila na dyan sa Tahaw Road sa gasolinahan? Sa Kamalig, hanapin ko muna to ha. Ito lang ang LGU na nagpalabas. Price monitoring on petroleum products. Source, Kamalig Public Information Office. Congratulations, Kamalig Albay. As of 9 o'clock kaninang umaga, ang krudo sa Kamalig binibenta po na may patong na 50 centimos. Yung gasolina may patong na 20.
kerosene 50. So lumalabas, maraming konsumidor sa Bicol ang gumagamit ng krudo. Yung patong na 50, mabigat ito sa mesa sakyan. Ha? Ito yung chain of effect nito. Ito ang maaring ginawang dahilan kung bakit pumatong na presyo ng per kilo ng cooking oil sa Pulangi at saka dun sa tabako. Pero kung hindi, at ito itinaas ng mga retailer ng petroleum products, pagsasamantala ito. Dito napapasok ang price monitoring. Ha? Kaya, ito intindihin nyo DTI. You have the mandate na sipatin nyo kung ito ay stock or dumating. Kasi ang unang nawawala kahapon, doon pa lang sa Tigawon, ay crudo na. We understand it that dahil yung Ocampo, yung Warak yung Baaw, Warak yung Iriga, binabaha yung Bula. Pero yung Bula hindi naman dinadaanan. Ang crucial na daanan galing sa Pasacao ay Libmanan and San Fernando. Madam Celeste Nasadita, good afternoon. Thank you for watching. Ito, we cannot take simply yung procrastination ninyo. Ha? Wala lang personalan to. Ha? Mahirap yatang kumain sa gutom. Matulog ng gutom, I should say. Good afternoon, Jolan. Thank you for watching. Ito yung sinasabi natin. Wala di umiimik. Magkano ang pako? Magkano ang yero? Magkano ang simento? Magkano ang lawanit? Magkano ang plywood? Magkano ang pawid? Diba? Yung hierarchy of needs after the typhoon, after eating, you have to see to it that your roofing is safe. Your house has a safe roofing, I should say. Diba? So, balikan natin ang DTI next week. Kung magagawa. Pero ang next week, masyado na itong mahaba. I can't wait. Diba? Hindi na ako makapagandahin yan. The people. Kailangan. Kaya nga ako nag-post, sinumpisahan ko, 65, 1/4 ng tinapa. Ilang piraso yung tinapa na yun? Kami, kakain yan. Paano yung may family of 4? May family of 6? Ha? Piprituhin mo ngayon sa mantika. Di ba? Mahal na? Yung mga pilosopo dyan, yung mga paltarason, di wag kayong kumain. Hindi pwede, hindi ganun. Kasi basic sa tao, kailangan kumain. Ha? Naghahanap tayo ngayon ng actions.
Kasi tama na yung sardinas, noodles, bigas. After that, after that, kailangan natin ng pako. Kailangan natin ng simento. Yung ayaw dyan sa bangayon, wala akong pakialam. Dahil kahit papano kami dito sa media, nag-immerse din kami sa ganitong trabaho. Unawain anong ibig sabihin ng response. Anong ibig sabihin ng impact assessment. Di ba? Tamang oras sa buong Pilipinas, 5:00 na po. So, meron pa tayong nakaligtaan. Public service sa politics. Yung desisyon ng Korte Suprema disqualifying Governor Rosal and Geraldine Rosal, hindi pa daw final. Ganun lang yun. Isa naman press release galing sa Supreme Court, ito, payak ito. Ma'am Rio, good afternoon. Ulitin ko lang, ma'am. Meron kasi ako nabasa. Please, acknowledge na lang po, kung napuntahan na yung natrap na 6 na pamilya sa Mabolo. Just send me a message. Para, kung napunta na to dahil hindi pa daw kumakain, nasa second floor, kailangan mapuntahan. Pag kung may responders na, maraming salamat po. I believe na hindi nyo to bibuguin, no? Dahil public service, yung sumada public service na to dahil kailangan nandito ako, nakaupo lang sa Albay, pero yung mga basa doon sa Mabolo, mahirap ang kalagayan. Talaga may pinaguhugutan yan. So, let's go back here. Natitrigger na naman tayo kasi yung ibang agencies ay gumagalaw. Yung iba, teka muna. Hindi po yan pwede. Dapat dito isang kalampag. Dito nyo ipakita ang sinasabing whole of the nation address. Pupunta si responders, mag-a-assist ng pinsala, babalik sa munisipyo, ito yung napinsala, gagawa ng plano, gagawa ng recovery plan. Ito na, papasok na muna yung NFA, may dalang bigas. Papasok si DOE, i-restore ang enerhiya. Kung kinakailangan, papasok ang peace and order ng state forces. Kung threatened ang lugar, papasok si PNP para sa public safety. Papasok si Bureau of Fire para umalalay doon sa tinatawag na force multiplier kung mayroon pong kailangang i-rescue kung ito man under the rubble or under the water. Yung tinatawag natin wasar. Di po ba? Mading Mercy, good afternoon. Thank you for watching. Ito na yun. Nagkukumahog si DSWD, yung iba, wala. Di ba?
ito yung ito yung hinahanap natin, yung masigla. Hindi kumbaga sa dugo. Walang maputla. Good afternoon, my classmate Nelly Imperial. Thank you for watching. Oh, yan. Para walang naiiwan. Meron na naman pati ako nabasa na ang bawat isa ay mahalaga. Diyos mio. Tigil-tigilan niyo ako. Ha? Motherhood statement naman. Ang gagawin niyo. Ha? Sawa na kami niyan. Sawa na kami. We need concrete actions. Bawat isa mahalaga. Yung iba nahati sa politika. Ito yan. Kaya mahirap. Tamang oras, 5:06 sa buong Papuluan. Ano ba yung ano pa ba? Check muna natin yung topic. Baka may maiwan. Teka. Okay. Nabanggit ko na po yung tula-tula. Pequeño section, Tandarora, Busak, dun sa UAS. And Bakong section, connecting Pidoran, Ligao City. So, ito ang konektado ito dun sa sinabi kong abiso ng Port of Masbate Office na pansamantalang i-divert ang mga barko na may regular na biyaheng Masbate Pidoran. Dahil ito po, ang epekto nito sa trade and commerce din. Okay, Ma'am Rio, ito na po ang mamilya. Just send me your response dito. Ay, salamat. Thank you, ma'am. Ipo-forward na daw ako. Sagot ito ata. Hindi sagot ito sa akin, pero maganda ng sagot kay Kyle. At any rate, dito tayo. Velo. Nagpalabas ng press release ng Korte Suprema na isang temporary restraining order paring Agot Freyo sa ay paringon yan. Sorsogon, good afternoon. Kumusta na ng Kimade? Thank you for watching. Sa mga taga-Barceloneta, magandang hapon. Happy birthday to our relatives out there. Ipit Liantos. Nawara. Nag-shot ng gayon. So, ang TRO di na ipipatransfer o hindi na muna pinapayagan na ituloy ni Secretary Rector ang pag-transfer ng pundo ng PhilHealth.
Mahalaga kasi itong isasabay ko bago yung main topic ngayong hapon. Kasi nagmistulang Lone Ranger dito si Dr. Liatson. Dahil gustong o talagang nailipat na nga. Ha? Kaya dito, kasama dito, yung bawat isa mahalaga. Ito yung problema ng gobyerno. Hindi naman nila pera. Kontribusyon ito ng PhilHealth members. Dadalhin sa Bureau of Treasury, justifying na gagamitin sa pondo. Pero ang paggamit ng pondo ay hindi naman yan masisinop because there and there hindi tumbok kung saan gagamitin ang naturang pondo. Ha? Di ba? Ito yung problema sa burokrasya.